moment we'll behold him in the sky, and the Lord himself will quickly take us home. We shall all be changed, caught up to heaven in a cloud of glory. We shall all be changed, transformed in victory. Death, where is thy sting? God conquered death and hell. We shall all be changed. We shall all be changed. In only a moment, Jesus Christ will call his own. Be the voice of the angel and the trump of God. In only a moment, we'll be raised from earth to heaven, and we'll live in peace forever with the Lord. We shall all be changed, caught up to heaven in a cloud of glory. We shall all be changed, transformed in victory. Death, where is thy sting? God conquered death and hell. We shall all be changed. We shall all be changed. We shall all be changed, caught up to heaven in a cloud of glory. We shall all be changed, transformed in victory. Death, where is thy sting? God conquered death and hell. We shall all be changed. We shall all be changed, caught up to heaven in a cloud of glory. We shall all be changed, transformed in victory. Death, where is thy sting? God conquered death and hell. We shall all be changed. We shall all be changed.
Okay, magandang gabi po sa bawat isa at welcome sa ating visual worship. Muli po tayo ay magpapasimula sa ating programa sa gabi nito. Ngunit bago po tayo magpasimula, nais ko pong hilingan ng bawat isa sa isang panalangin. Nakila naming Diyos ng kanin sa ng langit. Sa oras po na ito kami nagpapasalamat sa pag-ingat at paggagabay sa buwang maghapon, sa pagkapala, ang buhat lakas pinagkakalosos namin, patuloy din kami patnubayan sa aming pag-aaral ng inyong balang salita. Ito po ay makatulong sa aming araw-araw na pamumuhay at kami po ay makapagsubog ng karakter na gaya ng Antanya sa Kristo. At ang lahat ng hinihiling, alang-alang sa Pangantay sa Kristo. Ayan, so tayo po ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pag-aawitan. But
children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Ayan, bago po natin ipagkaloob kay Brother Ronet ang pagkakataon para sa ating season of prayer. Kung sino pong mayroong mga prayer request, maaari po lamang magbukas ng kanilang or mag-unmute ng kanilang mga mikropono upang mag-submit ng kanilang mga prayer request. Ayan, nakikita natin sa ating screen yung mga prayer request. At kung may nais po kayong idagdag, buksan lamang po ninyo ang inyong mga mikropono. Kung wala naman po, tayo na ating pong hiningan kay Brother Ronen para po sa ating season sa prayer. Yan, tayo po ay manalangin. Kapagpalad, dakila po naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa isang araw ng inyo pong pag-iingat sa amin, sa isang buong maghapon, sa paglayo po sa amin, sa anumang kapahamakan. Ngayon din po sa pagliligtas sa amin sa nagdaang bagyo. Patuloy po kami nagpapasalamat, Ama, sa inyo pong pag-iingat at pagprotekta sa amin sa sakuna. Patuloy rin po na kami ay nagpapasalamat sa gabi pong ito na kami ay muling makakapag-aral ng inyo pong mga banal na salita. At patuloy po na mga mensaheng aming pong mapapakinggan ay maitanim sa aming puso't isipan, ngayon din po makita sa aming pong kabuhayan. At magpapago po ng aming pong mga karakter na masasama. Patuloy po na maging ang aming pong karakter ay naaayon dyan sa langit na bayan. At sa gabi pong ito, Ama, kami po ay dumudulog sa inyo sa mga prayers ng bawat isa po sa amin. Ngayon din po ng aming pong mga prayer requests. Tulungan niyo po, Panginoon, na ang panalangin na ito ay maging mabangang samyo sa inyo pong banal na harapan. At inyo pong tugunin ayon po sa aming pangangailangan, ayon po sa aming kabutihan, at hindi po ayon sa aming karapatan. Patuloy po namin pinapanalangin, Ama, ang pagbubuhos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, sa iglesia, sa mga tao na handa pong magpagamit sa inyo. Tulungan niyo po, Ama, na sa mga oras pong ito, sa mga panahon pong ito, ay kami ay makapaghanda. Magawa po namin ang inyo pong banal na kalooban, maging malinis at panahanan po kami ng banal na Espiritu. Ngayon din po, Panginoon, aming pinapanalangin ang mga church sa bawat iba't ibang dako, sa bawat iglesia na amin pong kinakatawanan,
Tulungan niyo po, Panginoon, na matupad ang prayer ng inyo pong anak na si Jesus, na kami ay magkaroon po ng pagkakaisa. Patuloy rin, Ama, hindi lang po, kundi sa espiritu at katotohanan. Gayon din po ang mga kabataan, Ama, nawa ay kami magtalaga sa inyo pong gawain, sa inyo po, upang hindi po ma-divert ang aming pong pananampalataya sa sanglibutan pong ito. At bawat isa po sa amin ay huwag masilo ng sanglibutang ito dahil sa aming kahirapan or sa aming pong mga kayamanan, sa mga sari-saring problema na aming pong kinakaharap sa mga social media at iba pang mga bagay na magpapalayo po sa amin sa inyo. Tulungan, Ama, na ang mga bagay na ito ay maging sukal lamang sa amin. Kundi bagkus sa inyo pong biyaya, sa inyo pong tulong ay maabot ng bawat isa sa amin ang goal na makarating dyan sa langit na bayan. Tulungan rin po, Panginoon, na inyo pong pangunahan ang mga leaders ng iglesia, mga manggagawa, mga ministro, mga elders, at lahat ng mga may katungkulan sa iglesia, Ama. Tulungan niyo po na magawa namin ang aming pong tungkulin sa paghatid ng inyo pong mga salita. I-guide rin po ang bawat isa sa amin sa lahat ng tungkulin. Gayon din po, ilayo po kami sa anumang kapahamakan, sa mga silo ng kaaway upang ibagsak po kami. Kami po ay humihingi ng inyo pong pangunguna sa amin, Ama. Patuloy rin po ang mga Bible study sa iba't ibang dako, especially sa Jensan, gayon din po sa Kilometer 3. Inyo po silang pangunahan, Ama. Nawa maging sentro ng kanila pong pagpapahayag ng ebanghelyo ay hindi matuon sa kanila pong mga sarili, kundi bagkus sa inyo pong anak na si Jesus. Si Brother King John sa kanya pong pangunguna sa Kilometer 3, gayon din po sa Jensan, sa gawain po doon. Ganon din naman ang mga building na tinatayo, church building sa Jensan, gayon din po sa Mutya, gayon din po sa Pangil, at sa Sarangani. Lord, hiniling po namin na kayo po ang mag-provide ng amin po mga pangangailangan. At ang mga iglesyang ito ay maggamit sa paglilingkod po ng sangkatauhan. Patuloy rin po sa inyo pong ikakalulhati, Ama, ay matapos na po ito, magawa na para magamit na. Ngayon din po, Ama, ang mga may karamdaman na amin po mga kapatid, especially ang bawat isa po sa amin na nagtatamo ng mga karamdaman hindi lamang sa physical, ngayon din po sa spiritual. Sa aming pong kakulangan, Nama, inyo po kaming punuin ng inyo pong banal na espiritu, ng inyo pong dagdag na biyaya para sa amin. Especially sa aming pong mga kapatid na nagdadanas ng karamdaman, si Lola Neri, Sister Sam, Sister Carissa, Sister Donna, si Nanay Warly, Sister Dory, Sister Lisa, ngayon po si Brother Carlos, si Tita Marilu, ngayon po si Tito Bati, ngayon po Sister Ellen, si Sister Georgie po sa kanya pong recovery. Patuloy na siya po ay palakasin. Ngayon po si Brother
Matt and Michael Mark. Yun din po si Brother Isaiah. Sa kanila pong mga karamdaman, nararamdaman Ama, ang inyo pong mapagpalang kamay ang siyang igawad sa kanila upang maranasan po nila ang kaginhawahan. At ngayon din po ay pagalingin sila sa inyo pong ikakalalhati. Ngayon din po Ama ang isang kabataan na si Brother Boyet Espinas. Sa kanya pong nawa kahit po muli siya sa inyo pong harapan, makilala po ulit kayo, makapanumbalik siya before mahuli po ang lahat. Patuloy rin po na sinasama namin sa prayer ang prayer po ni Sister Pe sa kanya pong pinapaupahang apartment. Nawa ang mga nakatira po doon ay makakita ng lilipatan. Hindi po Ama, mabenta yung kanyang lote sa San Francisco at sa kanya pang panukala na magamit rin ito sa gawain. Kayo po ang magkaloob sa inyo po kung ikakulalahati. Hindi po ang family ng bawat isa sa amin na wala pa sa pananampalataya. Ngayon din po ang aming buong sangbayan na kinakabilang. Patuloy rin po Ama na ang family ni Brother Kian, kayo po ang bahala sa kanila at maging example rin po siya sa kanya pong buong sangbahayan. Kayo din po ang country living. Lord, kami po ay nagnanais na makapamuhay sa inyo pong pinanukala sa amin. Kayo po siya nawa ang siyang magbigay sa amin ng place ng country living. Patuloy po na ang inyo pong biyaya ang siyang ipagkaloob sa amin. Ngayon din po ang safety nest ni Sister Pearl at kanya pong dinadala na baby sa kanya pong sinapupunan. Lord, kayo po ang siyang mag-ingat sa kanila at ngayon din po sa kanya. At ang inyo pong panukala. Patuloy rin po na aming hinihiling ang bawat isa na naririto na sa aming pong pakikinig ay ma-bless po kami, mapagkalooban ng aming pong pangangailangang espiritual. At patuloy po na maging kapakinabangan ito, hindi lamang po sa amin kundi maibahagi rin namin po ito sa iba. Ang lahat pong ito ay aming hinihiling, dinadalangin, hindi po sa aming karapatan kundi alang-alang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat Brother Roned sa panguna sa ating panalangin. Ayan, at napakinggan po natin sa gabing ito ang ating tagapagsalita na si Brother Clyde Toong. Ngunit bago po yun ay napakinggan po natin ang mensahe sa pamamagitan ng awit ni Sister Angel Westner. Ito yung pagsalabot at pagkakataan. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toil and snare,
shelter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, dear Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safe o'er, to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Amen. Salamat po at ipagkaloob natin ang pagkakataon. Brother Light ito para sa mensahe kagabi. Magandang gabi mga kapatid. Welcome sa ating online virtual worship. Ngayon po ay October 26, Monday, no? Baka nagtaka kayo na may background sa akin na mga manok dahil ito ay recorded na message. Nirecord ko kaninang umaga dahil pag-araw dito sa amin napakaingay ng mga iba't ibang hayop, lalo na yung mga aso ng kapitbahay namin. So ito nirecord ko ng madaling araw para manok lang ang marinig natin. Okay? So ito yung virtual worship natin na entitled Mount of Blessings, sa study natin yung Mount of Blessings. At yung part na binigay sa akin ay yung sa page 130 to 134, no? Na makikita sa book of Matthew chapter 7 verse 7. So before tayo mag-umpisa, inibitahan ko kayo lahat sa maikli na panalangin. Shall we pray? Our Father which art in heaven, Lord, we thank you for the blessings that you have given to us throughout this day. We thank you, dear Father, for this wonderful opportunity to have worship and to read and study thy word. Lord, we ask for your Holy Spirit to guide each one of us to understand the things that you ought us to understand, especially in these last days. Lord, help us to prepare ourselves with our family, with our brethren, for the incoming crisis. Lord, may these words will be our food for our soul. Dear Father, thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.
So, yung chapter nito na-compromise na nag-compose galing sa book sa text ng Matthew chapter 7 verse 7. Basahin natin. So, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. So, ito yung isa sa mga promises ng Diyos na hindi niya tayo yung kung sa Bisaya pasagdan or yung hindi niya tayo babaliwalain, no? Kung maghingi tayo, ibibigay sa atin. Kung maghanap tayo, makikita natin. Kung kakatok tayo sa kanyang pintuan, bubuksan tayo. Pero ito lahat ay may kondisyon. Kasi makikita natin dito sa itong quote na lagi kong inano sa sarili ko, na lahat ng mga promises ng Diyos ay may kondisyon. Makikita dito sa Faith and Works, page 47. Sabi dito, God's promises are all made upon conditions. So, itong mga promise niya, na binigay niya sa atin, lahat ito ay may kondisyon. Okay? So, patuloy tayo. Umpisahan pala natin. To leave no chance for unbelief, misunderstanding, or misinterpretation of His words, the Lord repeats the thrice given promise. He longs to have those who would seek after God, believe in Him who is able to do all things. Therefore He adds, for everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Okay? So wala tayong dapat alalahanin na mangyari. Totoo ba kaya to? No? Kasi kung wala tayong faith sa Kanya, so hindi talaga mangyayari kung wala tayong faith sa Kanya tapos hihingi tayo ng mga bagay na ayon sa kagustuhan niya, no? Wala tayong chance na magdalawang isip na maghingi sa Kanya. Ang sabi dito, no? Kasi 3 beses na niya inulit yung promise niya. Okay? May isang verse ako na gusto kong i-share din. Tingnan ko kung mahanap ko. Okay? Ilang ha? Saglit lang. Okay. Sa 1 John, ano yata yan? Ito. 1 John chapter 5 verse 14 and 15, no? And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will. So, kung ano ang hihingiin natin sa Kanya, basta according sa Kanyang gusto. No? Sabi niya, He heareth us. Mapakinggan niya tayo. Narinig niya tayo. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. So lahat ng mga gusto natin na hingiin sa Kanya, basta ayon sa Kanyang kagustuhan, no? Ibibigay niya. Okay. Continue. When you ask for the blessings you need, that you may perfect a character after Christ likeness, the Lord assures you that you are asking according to a promise that will be verified. That you feel and know you are a sinner is sufficient ground for asking for His mercy and compassion. So very clear, mga kapatid. So lalo na kung hingi natin ang perfection ng ating character na kagaya na kay Jesus Christ, no?
ito yung siguradong ibibigay sa kanya. Basta with contrition of our heart, with deep contrition of our heart. Sabi dito, it is a sufficient ground for asking for His mercy and compassion. Okay, next, the condition upon which you may come to God is not that you shall be holy, but that you desire Him to cleanse you from all sin and purify you from all iniquity. So, hindi tayo lalapit sa Kanya at hihingilin natin na sana magiging banal tayo, no? Kundi i-present natin ang ating sarili na tayo ay makasalanan. At gusto natin na itong lahat ng mga kasalanan malinis, tanggalin niya. No? The argument that we may plead now and ever is our great need, our utterly helpless state that makes Him and His redeeming power a necessity. So, iano natin yung pagka walang-wala tayo kung wala siya, kung wala si Jesus Christ, no? I-reveal natin sa Kanya na wala tayong yung sarili natin, na wala tayong magawa kung wala si Jesus Christ. So unahin natin ang likeness of character ni Jesus Christ na hilingin sa Kanya. Okay, so doon sa text na binigay sa atin, may pinakauna na gagawin natin. Ito yung seek. Hanapin natin. Okay, seek. Desire not merely His blessing, but Himself. Acquaint now thyself with Him, and be at peace. Job 22, chapter 22, verse 2. So, hanapin natin siya. Hindi lang lagi ang kanyang panala, hindi lang palagi ang kanyang blessing, kundi kung hindi ang kanyang sarili, no? At saka makipag at peace tayo sa Kanya. I-surrender natin ang sarili sa Kanya, no? Hindi lang lagi, kung sa magulang natin, hindi lang lagi hilingin yung mga laruan o mga pasalubong na tandaan ko yung anak ko pag dumating si Mrs. ang naano lagi yung pasalubong, kasi medyo nasanay kay Mrs. na may pasalubong, pero yung presence na hindi na masyado mapansin dahil na ang tawag nito na sa pasalubong ba, no? So sabi dito, hindi lagi blessing ang hilingin natin sa Kanya, kundi siya mismo, si Jesus Christ. Okay? Seek and you shall find. God is seeking you, and the very desire you feel to come to Him is but the drawing of His Spirit. Yield to that drawing. Christ is pleading the cause of the tempted. Christ is pleading the cause of the tempted, the erring, and the faithless. He is seeking to lift them into companionship with Himself. If thou seek Him, He will be found of thee. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. So, sabi dito, ang Diyos ang naghanap sa atin, no? At saka gusto niya na tayo ay lalapit sa Kanya. Ang sabi dito, yield to that drawing. Ano ito? The drawing of His Spirit. Okay? Hindi kung sa kaninong espiritu ang natin, kung hindi sa Kanya. Espiritu ng Diyos. Okay? Siya ay naghahanap sa mga tupa niya na naligaw, no? Sinahanap niya tayo kahit iiwan niya yung 99, hindi niya tayo iiwan kahit isa lang ang nawawala, hindi niya pababayaan. Iiwan niya yung karamihan para sa isa na nawala. Okay? Ito yung one of the promises na
na binigay niya para sa atin. Okay? Kung tayo rin ang maghanap sa kanya, sabi niya, siguradong makikita niya tayo. No? If thou seek him, he will be found of thee. Okay, next. So, ang pangalawang gagawin natin is knock. Kanina seek, hanapin. Ngayon, knock. We come to God by special invitation and waits to welcome us to his audience chamber. The first disciples who followed Jesus were not satisfied with a hurried conversation with him. By the way, they said, Rabbi, where dwellest thou? They came and saw where he dwelt and abode with him that day. John 1:38. So we may be admitted into closest intimacy and communion with God. So sabi dito, example dito yung mga disciples ni Jesus, no? Na hindi sila na satisfied sa buong araw na nakasama si Jesus, kundi pati sa pag-uwi ni Jesus sa kanila, sumama rin itong mga disciples niya, no? So ganyan dapat ganyan ang sinabi dito, ganyan ang dapat gagawin natin sa kanya. Kung hindi tayo masatisfy sa kilala natin kay Jesus Christ, kundi hanggang sa pagtulog natin or sa ating buhay, dapat masunod natin yung character niya, yung buhay ni Jesus Christ. Yung buhay niya magiging buhay natin. Okay? Next, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Psalm 91, chapter 91, verse 1. Let those who desire the blessing of God knock and wait at the door of mercy with firm assurance, saying, For thou, O Lord, hast said, Everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. So, ang pangatlong gagawin natin is knock, no? Kakatok tayo sa pinto ng yung mercy. Hindi ko maano sa Tagalog, no? Basta sabi niya dito, kakatok tayo at saka maghintay sa pinto, sa door of mercy, with firm assurance, with our firm faith, no? Na nagsasabi, kasama ang ating faith, na dala-dala natin ang promise niya na everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. Okay? When Jesus looked upon those who were assembled to hear his words, and earnestly desired that a great multitude might appreciate the mercy and loving kindness of God as an illustration of their need, and God's willingness to give, he presents before them a hungry child asking his earthly parent for bread. What man is therefore of you, he said, whom if his son ask bread, will he give him a stone? So dito sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga audience na in example niya sinabi niya dito sa kanyang message doon sa audience na dinescribe niya yung loving kindness ng Diyos, no? In-illustrate niya ang parents sa kanyang nagugutom na anak, no? Kung nagutom ang inyong anak, naghingi ng makain na tinapay, sabi dito, kung naghingi sila ng tinapay,
bibigyan nyo ba ng bato? Diba? So, how much more ang Diyos, na nasa langit, na nakikita niya tayo, na nangangailangan ng kanyang mercy, or ng kanyang pagmamahal, no? Hindi ba niya ibigay sa atin? Okay? He appeals to the tender natural affection of a parent for his child, and then says, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more your Father which is in heaven give good things to them that ask him. So ang natural affection ng parents, na kahit ang natural affection ng parents, na kahit tayo makasalanan, no, ay yung mga katigasan ng ulo ng mga kanyang mga anak, kung maghihingi ng gusto ng mga kabataan, nagbibigay nga tayo, no, ang mga kanilang mga magulang ng mga kabataan na ito, kahit matigas ang kanilang ulo, ano pa kaya ang magulang natin na nasa langit. Sabi dito, ano pa kaya ang Diyos, ang magulang natin na nasa langit? Hindi ba niya kaya ibigay ang kagustuhan natin? No man with a father's heart would turn from his son who is hungry and is asking for bread. Would they think him capable of trifling with his child, of tantalizing him by raising his expectation, not only to disappoint him? Would he promise to give him good and nourishing food and then give him a stone? And should anyone dishonor God by imagining that he would not respond to the appeals of his children? So, kaya ba natin gawin na kahit nagugutom ang ating kabataan, ay nag-promise tayo na bibigyan ng pagkain, tapos pagbalik natin, bato ang ibigay natin sa kanila, di ba? So ganon din ang yun ang illustration na binigay ni Jesus Christ. How much more yung Ama natin na nasa langit, hindi ba niya ibigay ang ating hinihiling, no? Basta according, ano yung verse kanina? Basta according to His will. Okay? Yun ang tandaan natin. Baka maghingi naman tayo ng gusto natin ng sasakyan, na hindi na yun yung according ng will niya. Baka hingilin natin na ihiling natin na gusto tayo na magkaroon ng malaking bahay, hindi na yon. Okay, next slide. If ye then, being human and evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Luke chapter 11 verse 13. The Holy Spirit, the representative of Himself, is the greatest of all gifts. All good things are comprised in this. The Creator Himself can give us nothing greater, nothing better. So sabi dito, tayong mga magulang, alam nga kahit tayo ay tao lang at makasalanan, alam nga natin kung paano magbigay ng magandang mga regalo sa ating mga kabataan. Lalo na kaya kung yung amahan natin na sa langit, at sinabi niya dito, ang binigay niya na pinaka-greatest gift of all na binigay niya sa atin ay ang kanyang Holy Spirit. Meaning, kung kahit saan tayo, kasama niya tayo lagi through His representative, the Holy Spirit. Sinabi dito, ito yung wala siyang ibang binigay, na ito yung pinaka-importanting regalo niya
pinaka magandang regalo niya na binigay sa atin, yung kanyang Holy Spirit. Kahit saan tayo, na nagabayan niya tayo. Okay? By His representative. Next. When we beseech the Lord to pity us in our distress and to guide us by His Holy Spirit, He will never turn away our prayer. It is possible even for a parent to turn away from his hungry child, but God can never reject the cry of the needy and longing heart. With what wonderful tenderness He has described His love. So, sabi dito, hindi niya ibaliwalain ang ating mga panalangin, no? Ang ating mga dalangin. So, walang ibang blessing na ating natanggap na pinakamagandang blessing kung hindi yung kanyang Holy Spirit, no? By His Spirit. Okay? So, sabi niya dito, mas makaligtaan pa ng mga magulang ang kanyang nagugutom na anak, pero ang Diyos hindi niya makaligtaan o i-reject ang need natin kung ang hiniling natin, no? Yun ang diyan yung pagmamahal niya sa atin. Diyan makikita natin ang pagmamahal niya. Okay? Next, to those who in days of darkness feel that God is unmindful of them. This is the message of the Father's heart. So yung mga naka-experience sa distress sa kanilang mga buhay, no? Ito yung promise niya. No? Pakinggan natin. Zion said, "The Lord hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands." Isaiah chapter 49 verses 14 to 16. So, sabi dito, makalimutan ba ng nanay ang kanyang nagkagatas na anak? No? Sabi niya, no? Paano pa kaya yung Diyos natin sa langit? Tayo, ang pangalan natin nakaukit sa kanyang palad, sa kanyang mga kamay, no? Kung ihambing natin sa ibang mga tao para hindi makalimutan ang kanilang asawa, nakatato, no, nakaukit sa kanilang mga braso. Yung nakikita natin minsan na tato, no? Jinkilab Pacquiao. Ano sa to? Jinkilab Money. Yan ba yun ang or jinky lang? So, yun ang mga example ba na para hindi makalimutan yung isang tao, inuukit na sa kanilang katawan yung mga pangalan ng kanilang mahal sa buhay. Lalo na, paano na kaya yung Diyos, yung Ama natin nasa langit? Sabi niya dito, inukit yung mga pangalan natin sa kanyang palad. So, paano pa kaya niya tayo makalimutan? Huh? Next, every promise in the Word of God furnishes us with subject matter for prayer, presenting the pledged word of Jehovah as our assurance. Whatever spiritual blessing we need, it is our privilege to claim through Jesus. We may tell the Lord with the simplicity of a child exactly what we need. We may state to Him our temporal matters, asking Him for bread and raiment, as well as for the bread of life and the robe of Christ's righteousness. So, lahat ng mga hiniling natin, no? Lahat ng mga hiniling natin, idaan natin sa kanyang anak na si Jesus Christ, no? Through Jesus Christ ang ating prayer. Lahat ng mga hiniling natin, kahit maliit na bagay, kahit pagkain or damit, no? Kasama na rin doon yung pagkain ng buhay, at saka yung righteous, yung damit
ng kanyang pagkabanal ni Jesus Christ, no? Kasama na rin doon. So, ito ay assurance para sa atin. Your Heavenly Father knows that you need of all these things, and you are invited to ask Him concerning them. It is through the name of Jesus that every favor is received. God will honor that name and will supply your necessities from the riches of His liberality. So, kung sa atin pa ngayon, walang ibang courier o walang ibang courier sa ating mga hinihiling, sa ating mensahe, kundi si Jesus Christ lang. Ito ay ina-acknowledge niya. Walang ibang magdadala ng ating mga request papunta sa Diyos kundi si Jesus Christ lang. Okay? At siya ay magsasagot sa atin sa kanyang galing sa kanyang sa kayamanan, no? Sa langit. Okay? Next, but do not forget that in coming to God as a father, you acknowledge your relation to Him as a child. You not only trust His goodness, but in all things yield to His will, knowing that His love is changeless. You gave yourself to do His work. It was to those whom He had bidden to seek. It was those whom He had bidden to seek first the kingdom of God and His righteousness, that Jesus gave the promise, ask and ye shall receive. So, grabe ang ganda ng promise na binigay ni Jesus sa atin, no? Kung lalapit tayo sa Kanya, kung lalapit tayo sa Diyos, i-acknowledge natin na siya ang ating Ama at tayo ay Kanyang anak, no? At lahat ng hilingin natin ay ibibigay niya sa atin. At ito ay isa sa mga condition. Seek ye first the kingdom of God. Hanapin muna natin ang kingdom ng Panginoon, kingdom ng Diyos, no? And all these things shall be given unto you. So, iyan ang promise. Ask and ye shall receive. Okay? The gifts of Him who has all power in heaven and earth are in store for the children to us through the costly sacrifice of the Redeemer's blood. Gift that will satisfy the deepest craving of the heart. Gift lasting as eternity will be received and enjoyed by all who will come to God as little children. Take God's promises as your own. Plead them before Him as His own words, and you will receive the fullness of joy. So, i-claim natin yung promise niya, no? Na parang na according sa mga conditions na binigay niya. Okay? So, ano yung mga, in summary, ano yung mga conditions na i-claim natin, na para ma-claim ang kanyang promise? So, kung isipin natin, ito lahat ay para sa atin, gagawin natin, no? Ang sabi kanina, ang Diyos naghintay na lang sa atin, naghintay na lalapit sa atin. Ang gagawin na lang natin ay ask, maghihiling, seek, hahanapin natin, knock, kakatukin natin. Ito na lang ang tatlong gagawin natin, no? Ang Diyos andun na. Ang Diyos naghintay na sa atin. So, tayo na lang gagawa ng ating part. Kung hindi natin gagawin to, wala rin, hindi din mabigay yung blessing na yung promise na sinabi niya sa atin. Hindi lalapit sa atin kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Okay? So, ito mga kapatid, sana may napulot tayo na mensahe sa salita ng Diyos ngayong gabi, at sana ito ay dala-dala natin sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa mundo. Okay? Magandang gabi
sa lahat. Maraming salamat, Brother Clyde, sa napakagandang mensahe. Ano po? Tunay na ang Panginoon ay laging handa na sumagot po sa ating mga kahilingan. Ngunit yung pangako po, ano po yun? Ask, seek, and knock. Bago po tayo linggin ng Panginoon, bago tayo makatanggap ng ninanais natin, siyempre kailangan natin hingin. At kailangan natin kumatok at tayo ay pagbibigyan. Ano po? Kailangan natin hanapin. Ayan. So, sino pong may mga karagdagan at katanungan ay maaari pong lamang na magbukas ng kanilang mikropono. Ngunit nice ko lang pong ibigyan ng pansin yung verse 6 ng chapter 7 ng Matthew. Yung talata po na ito ay sinasabi, give not that which is holy unto the dogs. Huwag ibigay ang bagay na banal sa mga aso. Kasi ito po ay nakaligtaan. Ano po? Ito po ay, ang tinutukoy ni Kristo rito ay yung mga taong walang pagnanais ng maalis yung kasalanan o makalaya sa kasalanan. Sabi rito, Jesus here refers to a class who have no desire to escape from the slavery of sin. And yung mga tao, sinasabi ni Kristo na huwag ibigay ang perlas o yung banal na bagay sa mga aso. Ibig sabihin po ay yung mga tao na ayaw naman talagang iwasan yung kasalanan ay huwag nating pag-aksayahan ng panahon. Or merong pang mga taong mas nagnanais na hindi lang makaalam ng katotohanan kundi na panagumpayan ang kasalanan. Ayan. So, ang ating pong Panginoong Hesukristo, ang sabi dito, but the Savior never passed by one soul, however sunken in sin, who was willing to receive the precious truth of heaven. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay never niyang hinayaan na makaligtaan ng isang kaluluwa na bagaman lugmok sa kasalanan ay talagang willing na makatanggap ng mahalagang katotohanan ng langit. Ngayon, isa po sa dahilan kung bakit tayo ay nahihirapan pa na managumpayan ng kasalanan kasi nag-i-enjoy pa po tayo dito sa kasalanan. Ano po, mga kapatid? Kaya, sabi rito, kung patuloy po natin i-enjoy yung sa kasalanan, ay, ayan, mahirapan po tayong mapanagumpayan ang kasalanan. Ayan. So, yan. Kung sino pong may mga karagdagan at katanungan, yan. Aking pong ibibigay pagkakataon. Meron pa po tayong oras. I just want to add something, brother. It's Ryan here. Actually, I'm just thinking like, Sige po. thanks, Kuya. I mean, bro. I think sometimes if it says that don't cast your pearls to the swine and that's it, then we can think that, like, you know, the pearls are like the treasure that we have. But the thing is also that Jesus said to, you know, to do good to them that do evil to you. Like, he did say a lot of those things that we still have to do. And I think sometimes there's a situation where we stop doing the good things to others.
that have fully rejected it. Like Satan had a time that there was no more time. And even for Judas, even when he recognized that he already had that time that he betrayed the Lord, and he didn't find that thing in his heart to be sorry for his sin. He was more of the sorry for the guilt of what he had done, like the consequence. But the sin itself, he didn't forsake it. And there are people out there that I think that they still need to hear and see a lot of our pearls. They still need to see. I mean, like for pearl, it kind of like it. I don't dive for pearls, but I know that they're from underneath, and it's really jagged, and to get it, it's really like it takes a bit of effort to open it up. I think there's certain things like God will give us discernment not to give it up like so easily to people that seem to be like pigs, or like, you know, the dogs. But even the dogs got the crumbs that falls from the master's table. So there's a lot of things that like we can't so easily shut things behind. Like it is the word of God, but there's also other words that kind of like it's maybe like one clause, and there's other clauses as well. Like there's so much more of different things. I just don't want to leave people to think, because like I know in the ministry people do bad things to you, but they still need to see Christ, right? And when we have something that makes us think like, oh, this guy's a pig, or you know, this person's like this and that, like we often think that we should not, you know, give them anymore. But Christ, I mean, Sister White mentioned as well for our last days, like we're gonna have to draw from the coldness of people. And I know that sometimes it's banging your head against the wall, like with what situation, but I know, like I think this verse is just like one verse out of many, and many more verses like kind of like supplement the situation as well. Before someone becomes a pig in our eyes, I think there's a lot of things that happens before that. And you know, I just pray that we might not trample over some people that you know, there's a lot of people that have issues and things. And I'm pretty sure, like, you know, with the recent things, there's a lot of things flying around, but I don't know. I just think that this verse as well, it's something that I'm wrestling with as well. But at the same time, I think like more is given to us in these last days, and like the same is required as well. Salamat, Brother Ryan. Yan, sa karagdagan. At yan, tunay na wag natin basta na lang ipagkaloob ang banal na bagay sa mga taong hindi naman talaga interested. Ayan. At meron pa po bang nais magdagdag? Good evening po. Gusto ko lang suportahan yung sinasabi po ni Brother Ryan. Ano po? Pero to balance, ano po? Kasi nga minsan naman baka naman ayaw na nating ibigay kasi mukha namang hindi interesado. Parang give up na agad tayo. Ayan. So, I think yun yung gustong iparating ni Brother Ryan dun sa kanyang sinasabi. And sabi nga dito, gaya ng shinare na ni Brother Jong, ito yung have no desire, no? Refers to the class have no desire to escape from slavery of sin. Ayan. So, ito yung nais na ng Panginoon na pansinin natin, na yung tinutukoy dun sa give not that which is holy unto the dogs. Bakit
inuna yung kahapon na topic natin, yung judge not. No? That ye be not judge. Saka ngayon ito, yung give not that which is holy unto the dogs. Kasi baka minsan kapag tayo ay, for example, may conflict tayo sa ibang tao, bayaan mo na yung mga yan, ang titigas ng ulo. Minsan ganun yung spirito natin di ba? Sabihin pa natin, give not that which is holy unto the dogs. So be careful tayo sa bagay na yon, na huwag tayong humatol agad. No? Kasi nga, hindi natin nababasa yung puso ng tao. Pero, ang paalala sa atin, ito, the servants of Christ should not allow themselves to be hindered by those who would make the gospel only a matter of contention and ridicule. Ayan. So, sa paglipas ng panahon, makikita mo naman yung difference ng longing at saka yung gusto lang makipagtalo. Maaring sa unang pagkakataon na ma-meet mo yung tao, hindi pa. Pero pag nakakausap mo, mapapansin mo, makikita mo yung yung tao na talagang uhaw at yung gusto lang makipagdebate. No? So, kaya yun po yung gusto kong pansinin natin. Ang sabi dito, yung sunod, the Savior never passed by one soul. So, hindi nilalagpasan ng Panginoon yung isang kaluluwa. Gaano man siya, kalugmok sa kasalanan. Gaano man kalugmok sa kasalanan yung tao na yun, hindi niya nilalampasan. Who was willing to receive the precious truth of heaven. Ayan. So, kaya, be careful sa ating mga pakikitungo talaga sa mga bawat kaluluwa. Kasi lahat ng kaluluwa ay precious sa mata ng ating Panginoon. At lahat ng kaluluwa ay kinamatayan ng Panginoon. So, dapat magiging maingat tayo dun sa lahat ng bagay. So, yun lang yung gusto kong idagdag. At may isa pa po, dito dun sa mismong tinalakay po ng ating speaker, yung ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened. Ito lang pong naka-highlight na pink. The Lord has pledged His word and it cannot fail. Yeah. So sinabi na yan ng Panginoon, hindi yan magmamaliw. If you come with true contrition, you need not feel that you have presumptuous in asking for what the Lord has promised. Ayan. So, ito ay napakagandang pangako. Kaya po pink ang kulay niyan Kasi yan ay napakagandang pangako. Yung pangako na yon hindi mag-fail if, sabi nga, ang promises ng Panginoon ay may kaakibat na kondisyon. Ang sabi dito, if you come with true contrition, you need not feel that you are presumptuous in asking for what the Lord has promised. No? Kasi kanina, nabanggit nung speaker yung yung sasakyan. No? Kung yung paghingi mo ng sasakyan ay para sa gawain ng Panginoon, walang masama doon. Pero yung paghingi mo ng sasakyan para lang sa pangsarili mong pangyabang, pang-display, ganun, ay talagang hindi yun nakalulugod sa Panginoon. Kasi lahat, sabi nga, sa lahat ng ating ginagawa, tatandaan natin na yun ay dahil para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Yun lang, Brother Joe. Okay, maraming salamat po, Sister Gayon, sa paglilinaw. And tuloy po na napakaganda ng ating pinalakay ngayon po. Na makikita natin kung gaano kapag mapagmahal ang ating Diyos. Na sa pakikitungo niya sa atin. Kung masayin po natin itong tinalakay ng ating speaker, diba? Ask, knock, and seek. Seek and knock. Ayun po. Yung binabanggit. At kinakailangan po, kaya kahihingi, kasi kailangan maramdaman mo muna na kinakailangan mo.
ano po, talagang yun yung first condition na kinakailangan natin ma-feel, na tayo ay makasalanan, bago tayo lumapit sa Panginoon, ano po, na kailangan ma-feel natin na tayo ay makasalanan at kinakailangan natin si Kristo. At ayan po yung dapat nating ma-realize sa ating buhay. At meron tayo po ba na nais magdagdag o may katanungan? Yan, kung wala na po, tayo po ay dumako na sa ating closing song at sa ating closing prayer, pangunahan po tayo ni Sister Ethel. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat at paggabay sa amin at gayon din po sa patuloy na pagpapaalala sa amin sa bawat mensahe na narinig namin ngayong gabi ito. Nawa Panginoon ay patuloy na siyasatin namin ang aming mga sarili na nawa ay maging karapat-dapat kami sa inyong banal na harapan. At maraming salamat po sa patuloy na pag-provide ng aming mga pangangailangan at sa inyong patuloy na mayamang biyaya na ipinagkakaloob sa amin upang kami po ay magpatuloy sa aming pananampalataya. At nawa, patuloy tulungan kami sa aming mga kinakaharap na pagsubok, mga problema. Nawa patuloy na ang inyong mayamang biyaya ang ipagkaloob para kami po ay managumpay. At ang bawat isa, walang mawaglit kahit isa, na sama-sama po kami na makarating sa inyo sa kalangitan. At muli patawad po sa aming mga kasalanan
mga kakulangan at nawa ay ang mga aming isipan na hindi po naaayon sa inyong kalooban sa pag-iisip ng masama sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami na ma-overcome yon at nawa linisin niyo po ang aming mga puso at bigyan ng bagong puso na karapat-dapat sa inyo at maabot namin ang inyong pamantayan bilang sakdal sa likas. At ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat sa bawat isa na naki-join sa ating pong virtual worship sa gabing ito. At maraming salamat din po, Brother Clyde, at sa lahat ng nakibahagi. At yan din naman po, inaanyayahan muli sa kinabukasan, sa ganap na alas 6 ng hapon. Inaanyayahan muli ang bawat isa na muli tayo po ay magkakaroon ng virtual worship. And